Bumaba ng hanggang 40 pesos ang kada kilo sa presyo ng sibuyas. Ang latest sa presyuhan, ihatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa mga negosyante, asahan pa raw ang pagbaba sa presyo ng sibuyas hanggang sa mga susunod na araw. Kung dati, tingin lang kung bumibili ng sibuyas si Aling Melinda. Ngayon, pasok na raw sa budget kahit 1 kilong sibuyas ang kanyang bilhin kada linggo. Bahagya kasing bumaba ang presyo ng sibuyas. 40 pesos ang ibinaba sa kada kilo ng pula at puting sibuyas. Ngayon, nakakabili kami ng kahit 1 kilo. Dati-dati, lang yung mga tingi-tingi lang ng tagbe-20, 3 piraso lang. Ayon sa mga negosyante, ilang araw ng mababang presyo ng sibuyas, kasabay ng unti-unti na rin pagbaba sa supply ng pulang sibuyas. Magpapapasok sila ng importer. Mas lalo yung puti, bumaba. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hanggang sa katapusan na lang ng Nobyembre ang supply ng pulang sibuyas sa mga cold storage facility. Pero wala raw dapat ikabahala sa supply dahil inaasahan na rin ang pagpasok ng imported red onions. Sakto ito sa pangangailangan bago ang harvest season ng sibuyas sa unang quarter ng 2026. Mga end of November, tingin natin na kailangan magpasok na ng pulang sibuyas. Matatag din ang supply ng imported white onion sa bansa. As of October 13, 2025, nasa 120 hanggang 130 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang nasa 120 pesos kada kilo ang puting sibuyas. Chris, bukod sa presyo ng sibuyas ay bahagya ring bumaba ang presyo ng ilang gulay, partikular ng Highland vegetables, habang ang ilang gulay naman ay stable o walang paggalaw sa presyo. Sa ngayon, Chris, ay nasa 100 pesos ang kada kilo ng ampalaya, ng sitaw, ng okra, ganun din ng kamatis at ng kalabasa, habang ang talong naman ay nasa 140 hanggang 150 ang kada kilo. Pagdating naman sa Highland vegetables, ang benguet beans ay nasa 150 per kilo, ang repolyo ay nasa 70 hanggang 80, ang carrots at patatas ay nasa 100 pesos per kilo, habang ang sayote naman ay nasa 40 hanggang 50 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.